Welcome sa episode 51st ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood at soon, number 1 podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Right, pakilala tayo. Chay. Choy. Jap. Dale. Yun, magandang, ano ba? magandang Umaga weekend. na ba? Hindi, gabi pa naman. Magandang weekend sa inyo, guys. Magandang weekend sa inyong lahat. Welcome sa 51st episode ng aming podcast. Nareach na natin yung kalahating milyon kalahati na. na lang, tapos kalahati na lang, titigil na namin to. Malapit na sa tagumpay. Yun. Yun. Dito na. Salamat sa mga nagtatanong sa NGL namin kasi kusa na lang dumadapo yung mga tanong eh. Hindi na nagpaparamdam sa akin stories eh. May nagtatanong na lang. Hindi, legit yan ha. Mga nagtatanong talaga yan. Oo nga. Mga tao naman silang lahat. Mga nanonood na talaga sa atin yan at nadidiscover na yung link natin. Galing. Active nga rin ng natin eh, ng page natin eh. Oo, active na active yun. Kaya actually parang 3 ata yung nakaabang na tanong dapat. Ay, yan lang muna. Ito naman. Sige. Banata na yan. Banata natin yan. Magbasa mula sa NGL na Lahat Pwede. Kahit na dito Oo, sige. Shotgun. Agree ba kayo sa love should be unconditional? Or are there limits to what we should tolerate in relationship? God damn. Grabe naman yung mga tanong mo. Unang salang. Dito mga shadow. Tinatanong niya si Papa Dudut. Oo, maling show ka ata nang napuntahan. Ba't dito ka nagtiwala sa mga kolokoy na to? Lover boy. Hindi ka pa talaga nagtanong. Hindi ka pa talaga naghanap ng sagot ha. Gusto mo pala lover boy Sino unang babae natin? Ang kulit pa ng tanong mo. Nasa kanan ko. Magingay. Ano ba yun? Banatan mo boy. Standing with both. Wala akong alam dyan. Huwag niyo ang pagbintahan sa mga bagay na hindi ko ginawa. Hindi ko nga alam, should be unconditional. Wala akong idea pagdating sa love. I'm cold. Or, paano bang, ano ba na ito? Hindi ko magets eh. Di kasi di ba Hindi ko talaga magets. sabi nila dapat pag nagmamahal ka daw unconditional. Pero sa pagkakaalam ko yung reference kasi nito, alam ko Bible. Kasi ito lang yun doon lang yung scripture na ewan ko kung sa ibang parang libro or may tao talaga nagsabi nung unang panahon. Pero ito kasi yung parang phrase na nakalagay talaga sa Bible na Unconditional. ang tawag pa nga agape, di ba? Ewan ko kung alam niyo. Yun ang meaning ng agape. Familiar pa. Parang unconditional love. Pala yan. Anong Tagalog ba yun? Hindi. Parang hindi. Word lang siya. Na parang sinabi doon ni God na kapag nagmamahal ka, dapat agape. Tapos kung ilalapat mo siya sa real world, 'di ba? Parang medyo siya. Alam mo 'yun? Parang unreachable. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Amen. Alien. Natin doon. Sa scripture lang naman sa scripture galing yan. Kaya yan, kumbaga parang debatable siya na ito ba talaga yung susundin o ano. Kasi, di ba, kunwari, lalaki na lang, basic lang, nagpo-pursue ka. Para nga mapasagot mo yung babae, daming kondisyon, di ba? Or kahit na lang, sabihin na natin na kayo na. Para mag-work yung relationship nyo, di ba may mga rules, may mga condition pa. Kasi kung hindi, magagalit yung girl, di ba? Tapos ikaw din. So, ano ba talaga? Totoo ba talaga yung unconditional love o dapat hindi na tayo maniwala doon at sundin na lang natin kung ano yung mag-work rule. sa inyo na. Yun na lang. Ano ba? Babaliwalayin na lang ba natin yan? Ang hirap nung nung unconditional Parang imposible Kasi Parents yun kasi meron talaga silang something na responsibility na magkamatayan man, hindi magbabago yung Sa partner, parang di mo rin siya parang kaya ibigay ng unconditional love. Parang iniisip ko kasi kung ako mismo, unconditional yung gagawin ko.
yung ginagawa, sa bagay, yung natin yung usual na ginagawa ng lalaki. Parang sa atin yung unconditional pala. Tayo yung dapat nagmamahal ng unconditional o tayo yung Hindi, tumatanggap ng natural sa unconditional? ating unconditional. So tayo talaga yung parang nagbibigay ng Unconditional love. Kasi una pa lang, parang binilt na tayo na, yun nga, kasi kakarinig ko lang na ito kay Koy. Kala ko kaya papadudot. Hindi, kakarinig ko lang sa kanya na yung ba't ba tayo, yung mga lalaki, di ba, parang goal natin is lagi mag-make money. Tapos, pag nag-make money na tayo, para saan ba yun? Di ba, para magkaroon tayo ng partner para dun sa babae. Parang, pagdating din, kumbaga tayo, bata pa lang, di ba gusto na natin maging successful para sa babae natin. Kumbaga, wala pa nga mismo yung babae na yun, kung sino man yung karapat-dapat na yun. Pero, grabe na tayo mag-effort para sa pagdating niya. Parang gano'n na. Kumbaga nakalatag na yung mga plano mo. Wala Sana lang yung kulang. Kumbaga wala pa siya. Kumbaga wala ka pa talaga. Ginagawa, parang love na agad di ba? So pagdating mo dun, nakalatag na lahat. Parang, di ko kailangan na may ganto ka dapat, na magawa mo yung mga gantong bagay. Hindi, wala ka pa mismo dun sa buhay niya. Parang naka-ready na yung lalaki na pag tinanggap ka niya, tapos na-filter niya na niya sa pas pinapasok ka na niya sa buhay niya. Parang andun na lahat nung ginagawa na ng lalaki. Sa babae kasi, parang, eto rin naman kasi yung na-built ng society pagdating sa babae. Kasi kaya rin sila conditional love pagdating sa relationship. Kasi kailangan talaga nilang mamili, di ba? Parang naka-setup talaga na, parang pwede sila ligawan ng marami. So, hindi rin sila basta-basta na magbibigay ng unconditional love. Kasi paano nila malalaman kung siya yung dapat, di ba? So, dapat with condition talaga. So, hindi siya pwedeng both ways na unconditional love. Pero, kung titingnan kasi medyo unfair. Pag syempre, tanong na yung sa lalaki lang unconditional love. Lugi. Kung hindi siya apple to apple What I mean is, yung kunwari, kung ano yung unconditional love na kaya mo ibigay sa kanya, yun din yung dapat ibigay niya sa'yo. Kumbaga, merong set of, parang condition. Ayun kala ko unconditional, diba? Parang may set of parang actions na para sa babae, unconditional na yun pag binigay niya sa lalaki. Ang sa akin naman dito, yung nature ng tao. May nature yung lalaki, may nature yung babae. Kung tanggap natin buong-buo kung ano yung nature ng babae, tapos naaral natin kung paano i-approach yun, nang hindi natin natatapakan yung nature nila. Kumbaga nakikiride tayo, pero at the same time, nagiging smooth yung flow ng relationship. Think ko yun yung unconditional. At the same time, kung magbibigay din ng unconditional love yung babae sa lalaki, dapat alam niya rin yung nature ng lalaki. Kasi doon nagkakatalo na, di ba nga, sabihin na natin parang normal na situation. Sabihin na natin teenage lang. O sige, girl, kung love mo ako unconditionally, tanggap mo ako na nakakausap ako na ibang babae. Yan, yung mga ganyang bullshit na yan. Unconditional na yan. Di ba sasabihin niya, ba't ayaw mo? Unconditional nga, di ba? Aralin mo yung nature bilang ikaw babae ka. Ito kasi medyo seryoso kasi yung tanong mo Kaya ganito yung naging approach namin Para masabi namin, sa ko lang to sa thinking ko lang, para masabi ko na unconditional yung love ng babae sa akin, dapat tanggap mo yung nature ng lalaki. Ganun yung pwede mong maging basehan para masabi mo, unconditional yung binibigay. Kailangan mong tanggapin sa sarili mo at sa reality na ganun talaga yung lalaki. Bakit karamihan ng lalaki ganun? May sakit ba sila? Or nature lang? Kasi tayo tarang tanggap na natin kung ano sila Kasi alam na, wala pa nga tayong babae, alam natin na tumakin sila Kasi nature. Unconditional na agad yun. Alam na natin agad. O ba't naghahanap pa rin tayo ng babae na makakasama kahit na ganyan sila? Kasi tanggap natin sila Hindi mo, pwede. Diba? Kumbaga yun lang yung parang key point sa akin na dapat aralin mo yung nature ng babae at lalaki. Tapos, hindi mo kailangan labanan yung nature. Kailangan mo lang aralin, kailangan mo lang mag-adapt. Intindihin mo talaga. Lari, ito na lang, magbigyan na tayo example. Bilang lalaki na lang, ano ba yung nature ng babae? Di ba sila? Attention seeker talaga sila.
Tapos yung emotion nila dapat hindi na isang tabi, dapat nababalidate. Ganun yung Parang ang karamihan. gusto nila laging, yun nga, yung attention seeker, yung lagi silang nakikita, napapansin, gano'n, nabibigyan ng attention. Paano yan? Na tayo na nagpapaka-busy, aminin man natin na minsan ang bullshit lang din talaga na lagi natin pinapansin yung babae, parang nadidelay yung mga dapat natin gawin. Ang ginagawa natin para makapag-adjust at the same time, malin sila unconditionally na nabibigay pa rin yung attention is nagbalaan tayo ng time. 'Di ba? Tapos, may kalakip yun na, alam mo yun, responsibility na ine-explain mo sa kanya na para sa atin din to, ganyan. Na kapag na-achieve ko to, yung attention na hinihiling mo, sa susunod, halos nandyan na yan. Baka ikaw na magsawa. Di ba? Kumbaga, hindi natin nilalabanan na, ano ba yan? Napaka-attention seeker mo naman, napaka-emotion mo, hindi natin sila ginaganon. Hindi tayo nagagalit. Though may mga lalaking ganon na naiinis kapag... Nabot na yung napuno na eh. At least, may idea ka na okay. Hindi niya kaya magbigay ng love sa ganong paraan, di ba? Kasi nature ng babae yun eh. Kahit ilagay mo yung babae sa iba't ibang lalaki, ulit-ulitin niya lang din yun eh, di ba? Hindi yun ugali ng individual ng babae. Yun talaga sila. Yun talaga sila. Di ba? Balikan rin naman natin. Lalaki. Ano ba yung hindi talaga nawawala sa lalaki? Ako aamin para sa inyo. Amin na lang ako para sa inyo. Pwede kayong umindi, pero putang ina nyo pag umindi kayo. Tumitingin sa ibang babae. Yun, 100% sure yun. Nature yan ng lalaki. Mapikit ako. Kasi kami, kumbaga, na-attract kami sa opposite. Sa beauty. Sa beauty, opposite sex. Gawa ni God yan eh, di ba? Ba't di namin appreciate things that were kahit tingin lang. Iba nga, umikot pa yung ulo eh, di ba? Pero maraming mga babae na nagagalit doon. Pero, numbers game na lang. Ilan sa mga lalaking kilala nyo girls na ganun yung ugali na lalaki? Di ba halos lahat? Masasabi ba natin may sakit sila? Di ba? Hindi nyo ba nakita? Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nyo ba naisip yun na parang sa lahat ng kwento, mapamatanda o batang babae na napagkwentuhan nyo, meron silang experience na yung lalaki nila tumitingin sa babae. Di ba? Aminin na natin. Maging maging straightforward na lang. Di ba nature ng lalaki yun? Napaka-appreciative ng lalaki. Diba? Gandang sample nun. Kung pwede sample nga kayo, lang, boy. Kung sobrang honest lang talaga ng lalaki, baka nga tapikin niya pa yung babae niya. Ganda. Di ba? Kambihan mo ako. Hanap ka rin ng maganda, no? Di ba? Yun lang. Kumbaga, pag yun na tanggap nyo na tapos nag-stick na kayo sa mission kung ano talaga yung kailangan nyo sa buhay, yun na. Ikaw yun na yun. Unconditional. Unconditional. Ikaw nag-exist naman yung unconditional love, pero siya. Ginagawa siya. Hard way siya. Para matanggap. Hindi siya yung madali. Binibuild siya. Kayo ba? Ano ba yung para sa inyo yung unconditional love na lang? Sa kaliwa natin. Kumbaga na lang, siguro sagutin na lang natin kung nag-exist ba talaga siya in real world. Kasi parang unconditional, pero kapag nasa relasyon ka, puro condition. Di ba? Parang wordplay siya, di ba? Wordplay. Pero para sa'yo, nag-exist ba yung unconditional love? Oo, nag-exist yung unconditional love. Di ba, katulad nga sabi ko kanina, first example na lang, sa parents, di ba? Sila madalas nagbibigay ng unconditional love eh. Pero kapag, siguro pag boyfriend, girlfriend pa lang, parang ang hirap na yung isa unconditional, tapos yung isa, hindi naman kayang 100% unconditional love ibigay. So, kung sasabihin nga natin na kung nag-exist man yung unconditional love, dapat magre-reciprocate yun sa dalawa. Kasi makikita at makikita yun. Hindi pwedeng yung isa lang. Hindi pwedeng yung babae lang. Hindi pwedeng yung lalaki lang. Kasi, ang hirap naman nun, yung isa, unconditional. Tapos pag ikaw, dahil mo reklamo, di ba? Laging may hingi. Oo. Wala ganito. Kung unconditional love yung isa, yung babae, or yung lalaki, that mag-work din sa'yo na, or i-build mo rin yung sarili mo para mabawi mo sa kanya yung unconditional love na binibigay niya. Nakita rin naman nila yun. Na parang pag ginagawa na ng partner nila na
ano na lang, kahit walang dahilan, ginagawa pa rin. Parang posibleng di mo makita yun eh. Dapat parang ikaw din, bilang gusto mo rin mag-work yung relationship, kusa mo rin siyang gagawin na hanggang yung relationship niya, nasanay na sa mga ganung bagay. Totoo. Na na-build niya na, yun nga, parang, di kasi siya pwede talaga sa umpisa eh. Yun din yung yung naging maganda sa tinanong niya eh. Na, or meron din limits to what we should tolerate in relationship. Sa umpisa talaga, puro ganto. Puro limits. Puro limits talaga. Kaya i-build niya talaga siya hanggang sa masanay kayo, hanggang maging unconditional. Parang ganun ko rin siya nakita. Tsaka kasi para sa akin unfair kung yun nga, kung yung isa yung magbibigay. Kasi ang mangyayari niyan, worst comes to worst, yung isa doon, magte-take advantage siya doon sa unconditional love na binibigay ng isa. Kumbaga, ay unconditional love naman 'to eh. Sige, okay lang na yung ganito, yung ganyan, 'di ba? So kailangan at the end of the story nyo, kailangan ma-build nyo na pares kayong unconditional. Sa parents, no, pag nisip kasi yung sample sa pag sabihin kahit wala ka sigurong anak, bawa wala pang anak yung yung couple. Yung unconditional dun sa lalaki na side, parang mag-work pa rin siya ng mag-work para sa family, para dun sa kanilang dalawa. Tapos yung unconditional love naman dun sa babae, parang kung hindi man nag-work kung parang nasa bahay lang yung babae, parang yun, ginagawa niya yung household ng ganun, parang di na, yung setup na ganun, alam mo yun, yung parang as a team kayo nag-work, parang dun yun na pwedeng makita yung unconditional love. Kasi yung tatay o yung lalaki, kahit anong mangyari dyan, kailangan niyang pumasok eh. Kahit di man sinasabi, kailangan niya gawin. Kasi nakikita niya nga yung something na worth nung ginagawa niya para sa relationship. Parang ganun din sa babae. Kumbaga, di rin siya basta-basta na nandun lang sa bahay. Meron din siyang ginagawa, nagiging worth it din. Kaya di rin talaga, kasi kung ibig sabihin, yung unconditional love, parang nare-reach mo siya talaga. Parang maturity. Marriage, parang maturity na. Di siya settlement na. Pero ang ganda na nung sinabi mo yung nag-work yung unconditional love sa ibang way. Yun nga, yung sa father, yung sa sacrifice, sa pagsakripisyo na sa pag-work, tapos sa nanay, yun naman sa maganda. Kasi kahit hindi nababalik yun di ba? Bawa kahit pag-uwi man lang ng tatay, di ba? Di naman lagi naririnig ng tatay na nagte-thank you yung anak sa mga ganong bagay, di ba? Pero ginagawa niya pa rin araw-araw. Parang ganun lang din naman yung sa babae. Pagod din yung magulang mo, yung nanay mo sa bahay nyo. Pero wala rin naman naririnig yung nanay mo pagdating sa inyo. Parang sobrang dikit siya sa parents talaga yung conditional eh. So, para talaga ma-reach mo siya, agree naman tayo sa unconditional love kasi yun naman yung goal eh. Hindi lang talaga siya basta-basta na-achieve. Parang mo lang siya maaabot mo lang din siya sa tamang partner din. Hindi yung meron ka agad naging jowa ngayon, tapos gusto mo unconditional love na. Ay, unconditional love na. Disney princess. Wina-workout din yun. Hindi siya nadadampot lang. Stan ako man. Stan na ako man. Wala akong sasabihin. Ayaw mo. Ayoko niyan. Ayoko ng topic niya. Ayaw mo na conditional love? Puro kasi condition eh. Dapat ganito ka, boy. Gusto ko lahat, papabor lang sa akin. Baka ang naisip ko, baka lalaki yung nagtanong na ito. Kasi ang nagsiset ng mga condition, madalas hindi, babae. Babae ang nagsiset ng condition. Ang argue ko naman dyan, yung unconditional love ng babae, naka-ready yan sa kanila, deep inside. Pag tumama lang talaga dapat yung lalaki. Pag tama talaga yung lalaking mapili nila, doon nila ibubuhos yun Pag ang galing mang utunong lalaki, nakukuha nila yung unconditional love ng babae. Hindi naman sa panguto, grabe naman yun. Parang sinabi mo uto-uto tayo. Hindi, parang yung pag alam mo yun, di ba, sobrang makip nga yung babae sa kung kanino nila ibibigay yung unconditional love. Pero meron pa ring mga babae na nabibigay yun sa mali. Kasi nga may mga lalaking mga maggaling pa rin na
nagagawa nila na Tama, makuha yung makuha ganun sa babae. Siguro Tapos premature na-take pa yung advantage babae pagdating sa ganun. Pwede rin. Kasi, nakikinig ako minsan sa mga, yung mga confession sa radyo. Yung mga grabe yung mga confession ng mga babae na, basta nagagawa niya yung mga hindi dapat agad-agad para sa ganung klaseng lalaki. Advance na. Tapos pag nagkukwento siya, alam mong parang napapasunod siya. Parang naisip ko, grabe, sobrang Di mo down ba ng babae. nakikita Pero rin ang mo? tanga niya na. Di mo ba nakita yung ginagawa mo? Yun yung mga yung mga tumagas na unconditional love na hindi naman talaga dapat siya binibigay. Sabihin, kung lalaki kang nagtanong, siguro maling lalaki ka pa kasi yung unconditional love ng babae, talagang kinikip nila yan eh. Kasi nga, syempre, tangin na, ang daming gagong lalaki. Kaya mas lalong kinikip nila yan. Pero totoong nag-exist yan. Talagang naglilimit yan sa una pa lang. Tama ka eh. Sa una pa lang. Kailangan mong aralin talaga kung ano sila. Kailangan mong ma-unlock yung pagkalalaki mo para mabigay nila sa yung Pagkababae nila. Pagkababae nila. Basically, di ba parang ano lang, parang ang simple lang eh, di ba? Meron ako naisip kanina na na example eh, na pwede natin basta ma-expand yung sinabi ko kanina na about sa nature. Pag yung babae, mas mababa yung kinikita niya kaysa sa lalaki, di ba parang okay lang? Yun yung normal, di ba? Nature yan. Pero pag mas malaki ang kinikita ng babae kaysa sa lalaki, anong nangyayari sa lalaki? Hindi, napoprostrate siya sa sarili niya, di ba? Parang dinadown niya yung sarili niya. Doon pa lang alam mo na dapat yung nature eh. Pagdating sa finance eh. Pera pa lang yan di ba? Yung lalaki, na-intimidate siya hindi kapwa eh. Sa babae niya. Partida babae niya na yun Pero na-intimidate. Ilang beses ako nakarinig ng ganyang kwento. To the point na may nagkwento na nga sa akin na yung ex niya, ganito, nag-break sila dahil ganyan. Laki ng pera ko. Di ba? Di ba? Yung babae, wala mo siyang pake. Di ba? Doon pa lang nature, magkikick in na ano, san ba mas okay na yung lalaki ba may pera o wala? Di ba? Yung babae, sure naman na kung may pera siya, willing naman siya magbigay. Kasi nga una, kayong dalawa. Kailangan niya lang makita na may vision ka. Positive lang talaga tingnan yung ganun. Pwede mo ngang pwede mo ngang malaro yun. Kung sabihin na natin, ako yung lalaki na wala mas mababa talaga kinikita ko, hindi ko kaya eh. Pero nasa point ako ng vision ko na naiintindihan ko, partner naman tayo. Tapos, alam natin kung ano yung goal natin. E di gamitin natin kung ano yung meron tayo. Diba? Kung nagiging kalmado lang tayo pag ganong mga sitwasyon, edi na ma-maximize natin kung ano yung meron tayo. Mas magiging unconditional siya kasi bakit? Nakita niya na yung vision mo eh. Pwede niya nang ibigay yung kung ano yung meron siya sa'yo. Mas malaki na yung tiwala Tapos, niya. ikaw na yung bahala dun kasi nga nakitaan ka niya na respond na yun, may potential ka, grabe yung responsibility mo, diba? Kumbaga yung unconditional love, napakaano niya, hindi mo nakikitang nandyan siya. Pero nag-exist talaga siya. Ang kailangan mo lang i-analyze. So, yun, resume lang. Actually, tapos na yung sinabi ko. Bagay yung unconditional love, siya eh. Kailangan mo siyang i-analyze kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Tapos dun mo ma-judge kung unconditional siya o hindi. Kailangan mo lang talagang Baka kasi na parang naguguluhan yung nagtanong siguro kung unconditional yung nangyari sa kanya hindi kasi masyado siyang torn dun sa mga kondisyon ng babae. Tapos siguro dinay siya or napapayak sa kanya yung babae, no? Sabihin hindi ka pa okay. Diba? Nag-exist yung unconditional basta tamang lalaki ka. Kahit nga hindi ka tamang lalaki, basta kaya mo maglaro eh. Diba? Kaya mo dalhin yung bayag mo. Nababaliw na yung mga babae doon pa lang. Kailangan alam mo rin kung kailan sila, kung ano yung kiliti nila. Yun talaga. Pag nakuha mo nga yun, pwede ka na mamanipula eh. Yun na yan. Pwede ka na manlaro, di ba? Pero, ayusin mo rin, di ba? Kasi pwedeng yung babae na yan. Sabihin na natin, maging gago ka. Nakuha mo yung babae, nabigay niya unconditional love. Siyempre, masasaktan siya. For sure yan, hindi kayo magtatagal. Ikaw lalaki ka,
nagkakaroon ka na ng vision, masasabi mo na sayang yung babae. Wala, ikaw din yung madadamage bilang lalaki. Susunod na, tangin na sayang, di ba? Tapos, siyempre, babaunin mo yun. Or unless, magmamatigas ka. Pero, choice mo yun, di ba? May mga ganun lalaki, kahit lalaki yung mga yun, tangin na. Grabe maging emotional yung mga yun. Ayun. Yun, masyado kasing seryoso yung tanong eh. Hirap masabihin niya eh. Naiistan nga ako eh. Na-stand tuloy siya. Unconditional love. Ang Wala. kulit mo, Ano ba tangin yan? na. Nakakain ba yan? Yun. Oh, Tapos na. yun. Tapos na yan. Tapos na yan. Salamat sa mga nagtanong. Magtanong lang po kayo. Salamat sa kasi nahahanap nyo na yung link namin eh. Hindi nga namin pinapost kung saan kukunin yung link eh. Pero meron nagtatanong. Sabihin, sa YouTube. Alam ko sa YouTube eh. Sa YouTube yun nila nakukuha. Or Kasi wala sa Facebook. dun sa weekly na posting natin, pag nag-upload ng video, yun nilalagay pag Oo, pwede rin pero sa post. pero once a week lang yun. Oh, every upload lang yun. Yun, kaya salamat nahanap niyo yung link namin. Tuloy nyo lang yun. Supportan Thank niyo you lang. support. Yun. Masyadong seryoso cut na namin to. Yan, Ayaw na support namin. locals guys. High Tables, GM Prince, lahat pwede. YouTube, Facebook. Yan, naglalapag kami ng reels dyan araw-araw. Sa susunod, baka... Wala pa sa TikTok eh. Pwede ba yung mga reels sa TikTok? Pwede rin naman yun eh. Mga... Kaso na na-delete na natin eh. Ano na-delete? Yung mga ano. Ayun nga, no? Yun lang. Di ba masasave yun? Hindi, i-download Facebook? ulit. Kailangan i-download lang ulit. Kaso quality nun. Wala na, babagsak. Pero okay lang yan. Sige, di naman tayo mag-uubusan. Yun. Hinahinayin lang natin. Masyado sumisikat eh. Sino ba itong mga nagla-like na to? Hindi ko nakilala yung mga nagla-like eh. Napaka-random na. Kaya nga kung saan ako maabot eh. Ng algae. Na algae. More pa. More pa. Yun. Thank you sa Yan. support. Thank you guys for watching. See you sa next episode. Peace!